So ayun guys, welcome back sa Tinig ng Mamamayan! Ito ang podcast na mapapag-usapan ang lahat ng topic pagdating sa issue sa Pilipinas. Ang currently, ang pag-uusapan natin ang karahasan at paglabag sa karapatang pagtao. Russell, sa tingin mo, ano ang napapanahong issue ngayon? Kung titignan, sa mga issue noon, ngayon, ay ang pinakamagandang isasuggest ko dyan is yung rally nung sa Luneta Park noong September 21. So, kung i-connect natin sa topic yung rally yun, so, di ba ang topic natin is karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Yes. So, makikita natin doon sa rally yun, unang-una yung karahasan na nangyari that day. At especially yung sa karapatang pantao. So, sa tingin mo, ano yung for example, that sa issue yun, ano yung isa doon? Yung ngayon, hindi ako sa pagiging bias, syempre, na damay din naman ako sa yung corruption nga, di ba? Yung naging main purpose ng rally natin ay corruption. Corruption, tama. Damay ako doon, pero hindi ako maging bias. So, ang sasabihin ko lang, sa nakita ko, parang masyadong nag-overstepping yung mga kabataan natin. Tama. Yes. Masyado nilang ginamit yung kapangyarihan nila as kabataan na bawal sila saktan. Which is, nag-overstep na sila sa pananakit sa mga pulis. Which is, di ba, sabihin natin may police brutality. Yes. Pero, hindi naman tama na tayong mga mamamayan ang sasakit sa pulis. Di ba? Kasi, sumaserbisyo lang din naman sila. Like, hindi naman nila gusto hindi rin naman nila gustong saktan sila. Gusto lang nilang depensahan din ang sarili nila. Pero, ayun nga, masama pa rin kahit papaano, hindi na talaga may iwasan na masasaktan talaga ang kabataan kasi nga sobra-sobra na rin sila. Masyado na silang entitled. Yes. Yes, pero in other side, meron din para sa akin meron din kamalian yung siguro let's say may grupo ng police na like in a way na parang nare-red tag nila or red tagging and nangaharas na sila. Kasi 'di ba meron mga let's say gossip na nangyari or rumors that day na pinapasok nila yung privacy sa isang condominium ng mga police. Ng mga tao. So, pinapasok ng mga police para, like, in a way, sabi nila, hinaharas daw sila. So, red tagging. So, ano pa yung naisip mo, partner? So, tingin ko parang other than yung nangyaring gulo nung hapon, pero kasi ang ganda ng pagkakaayos ng umaga. Oh. Sobrang synchronized nila. Alam mo yung rally lang na rally na wala naging problema. Nagsalita lang yung mga tao, nagsalita about that talaga sa topic na corruption. Basically, ito lang naman talaga umiikot corruption. Ang nagpalala lang talaga na masyado na talaga naging entitled. Ayun na lang siguro masasabi ko talaga, entitled ng mga tao ngayon. Kasi nga, di ba, corruption. Which is, tayo yung nagbabayad, buwis. Buwis natin. Yes. Tax. Yes. So, parang, gets ko naman yung point ng mga tao na galit sila. Pero ang pangit ng way ng pagiging galit nila. Sa tingin nyo, kayo, anong sa tingin yung naging ayon sa inyo nung rally ba? Sangayon naman ako sa rally nila, kaso meron din silang tulad ng sinabi mo, meron din silang mga hindi nagawa. Like for example, is yung mga sikat na tawag sa kanila, gangster ba or yung stana. So parang ang ginagawa nila nananakit sila ng police for fun lang. For the vlog, ganun. For the vlog, or para sa tingin ng iba, angas sila, ganon. Pero hindi nila alam yung buhay nila na binubuwis nila. Kasi, katulad nga nung sinabi ko kanina, yung sobrang pang-abusin nila, walang choice yung mga police fight back. Na lumaban. Kaso, ayun din, iko-connect ko din sa sinabi ni Koy kanina na yung tungkol sa condominium. Ang balita ko doon is may nambaril na bata yung police and nagtago siya sa condominium. Kaya yung mga tao doon is sumugod doon. So parang bakit pa kailangan siyang barilin, which is kailangan lang naman nilang
lumaban nang hindi kailangan pumatay. Ganun. Ikaw po sa tingin mo, ano kayang, ano ba ito, opinion to? So di ba ang pinaglalaban natin dito is the corruption? So, napakalaking effect nito sa atin or sa buong Pilipinas or sa buong mundo. Kasi doon nawawalan ng karapatang pantao tayo. And doon nag-ignite yung mga nangyayaring karahasan nowadays. So, i-connect ko lang din doon yung nagkakaroon din ng through that gender-based violence. So, ginagamit nila yung in a way nagiging entitled sila para nagsasama-sama sila para magtulig sa gobyerno. So, Pero alam mo ba, partner, may nakita akong news dyan. Nakita ko dyan parang sa sobra nilang entitled, ang ginawa nila sa barrier ng police, inalis nila. Tama. Alam mo yun, so parang ako kasi, hindi naman ako sumusuporta sa LGBTQ+, but nire-respeto ko sila. Pero parang the more na nakikita ko yung mga situation na ay parang nag-overstep na sila, parang nag-cross the line na sila, parang nawawala yung respect ko sa kanila. Kasi like, example lang, syempre, sabihin natin volleyball player ako. And marami kong hinahanga ang volleyball player na bakla. So parang, yung kaibigan ko, parang nakita ko rin kasi yung kaibigan ko sumama sa rally. So parang, ay, bakit ganito? Diba dapat, kasi narinig ko rin sa interview, ng isang gay na may napangasawa siya. Hindi siya sa vice ganda, but other interviewees to, na matanda na, sabi. Kasi tayo, gay, choice natin yan. Choice natin yan. Psychologically, sakit natin yan. And dapat, huwag tayo masyadong entitled. Kung ano yung binigay sa ating respeto, dapat hanggang doon lang tayo. Know our boundaries. Hindi na dapat tayo mag-overstep sa nangyayari, sa lahat-lahat. Dapat kung ano yung binigay sa ating respeto, doon lang tayo. Kasi di ba may mga taong nabigyan na ng respeto, lumaki-laki ulo. Di ba? Which is pangit. Ano sa tingin niyo yun? Pero kasi, di ba? So, ayun nga, sa mga LGBTQIS, QI+. So, kasi with, sa nangyaring rally yun, so it reconnect din yun. So, kasi mayroong mga grupo ng mga LGBTQI+, na umaatake sila sa mga media. So, parang naging parang press freedom, pangigipit sa mga media natin. So, parang nagkakaroon na ng mayroon ng harassment between sa kanila. So, anong masasabi mo dun? Parang sa akin yung opinion ko, parang napansin ko doon ng mga nanonood ako ng balita. Sa mga balita. Mga kalimit ng mga news reports gano'n sa television. Napapansin ko, bakit parang kukunti lang yung context na binibigay nila. Like, hindi pinapakita kung anong ginagawa ng mga kabataan sa rallying yon. Hindi rin pinapakita kung paano nagsa-self-defense sa mga polis sa mga kabataan nun. So parang, bakit, bias. Bias. Hindi nila pinapakita yung totoong pangyayari noong September 21 na yun. Tapos, kumbaga yung sa mga hindi naka-attend, hindi nila alam yung totoong nangyari doon. Kaya, hindi nila alam, maraming mga nagsakripisyo ng buhay para lang sa bayan natin. So ayun, basta ang topic namin is all in all, ang conclusion nito is siguro dapat tayong maging aware sa nangyayari. Yes. Huwag tayo magko-conclusion ng eto, police brutality agad to.
lahat ng tao may karapatan. Yes. Ma-police man yan, ma-gobyerno man yan, maging simpleng tao man yan. Sabihin natin kahit basurero, may karapatan yan. Kaya dapat nating huwag i-overstep yung karapatan natin. Na dapat lahat tayo pantay-pantay. Hindi naman tayo pinanganak na ay ito isa mas angat to. Yung isa mas mababa to. Hindi. Tayo ay simpleng tao lang. Tayo yung mga Pilipino. Tayo yung mga Pilipino na dapat magtulong-tulungan na palaguin yung bansa natin at huwag iwanan. Kaya ayon, ito ulit ang Tinig ng Mamamayan!